So ngayong pong umaga, ang text po natin ay nasa Numbers 2:1 and 2. Numbers 2:1 and 2. Ganito po ang sinasabi sa verse, "The Lord said to Moses and Aaron, the Israelites are to camp around the tent meeting some distance from it, each of them under their standard and holding the banners of their family." Ganito po sa Tagalog, sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron, magkakampo ang bawat lahi ng Israel sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ang toldang tipanan ay ilalagay sa gitna ng kampo. Ang Panginoon po ang magpala sa kanya po mga salita na atin pong pagbubulay-bulayan, i-meditate sa araw po na ito. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Amin pong panalangin na patuloy po ninyong angkinin, maging amin pong mga isipan, Panginoon, para po matanggap po namin ang inyo pong salita na nandun po yung kapangyarihan at sa amin pong part ay nahandun po yung conviction, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay makakilos at makagawa sa amin pong mga buhay. Samahan po ninyo kami. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen. So ang topic po natin ay may title na Be Positioned for Purpose. Be Positioned for Purpose. Ano daw po mga kapatid? Yung lumugar ka doon sa lugar na lulugaran mo para sa isang layunin. Okay? Hindi ko po alam kung gets po ninyo yan. Pero sa English naman po, malinaw. Be Positioned for Purpose. Actually, nung iniisip ko po yung title natin, ang naisip ko po kaagad basketball. Kasi dati naman po, mahilig ako sa basketball. Alam po ba ninyo, yung mga players, kapag meron ng tumira, nasa taas na po yung bola, nagtutulak-tulakan na po sila, umahanap na po sila ng position para sa isang purpose. Ano po yung purpose? Para po sila yung maka-rebound, sila po yung makakuha po ng bola. So, kaya po nagtutulakan po sa ilalim po ng court. Yun po yung kanila pong layunin. So, ang position po natin mga kapatid, meron po talagang halaga po yan. And going back mga kapatid, last time na pinag-aralan po natin, last Sunday, sabi po natin, be counted. No? Kailangan po, mabilang po tayo. Ang utos po ng Panginoon kay Moses at kay Aaron ay bilangin po ang mga kalalakihan 20 years and above. Ano po ang reason? Bakit po bibilangin? Hindi lamang po basta kasi 20 years and above, yung po mga able men, ibig sabihin may kakayanan talaga. So in other words, hindi po yung nagme-maintenance. Pera po kami doon, pera. Exempted po kami. Kasi ang laban po talaga dito mga kapatid, meron po talagang battle. Hindi po pipiliin lang sila dahil gusto lang talaga silang piliin. So pumili po ng mga mature, pumili po ng malalakas, pumili po talaga ng able para sa kanila pong digmaan na haharapin. Kasi po, we can only conquer things, we can only conquer territory kapag lumalaban po tayo. Tama po ba yun, mga kapatid? So maganda po itong idea po na to. Kasi kadalasan nag-iisip po tayo kapag meron po tayong gustong maangkin, maposes na mga bagay, iniisip natin, ihulog na lang ng Lord sa harapan natin. No? Yung parang ibagsak na lang sa bubungan natin. Alam po natin na ang God merong dakilang plano sa atin. May magandang plano sa atin ng Panginoon. Can you say amen to that? So may dakilang plano ang Lord sa atin. Pero alam po ninyo mga kapatid, yung dakilang plano po na yan, kailangan din po talaga tayong kumilos para mapasa atin. Okay? That is faith kasi. Ang faith, may kalaki po na action. Amen po dyan, mga kapatid. Ang faith, nagpapakita po talaga yan ng paggalaw. If you really have faith, dapat meron po tayong action, meron po tayong ginagawa. So, hindi lang basta siya bumabaksak, dapat pinaghihirapan po natin yung mga bagay po na yan na gusto ng Panginoon, atin naman po talaga yan. So, iniisip natin, bakit na lang hindi sila papasok sa promised land, at kailangan pa sila makipagdigma. Kasi ganun nga po ang pananampalataya sa Panginoon.
kanila na po talaga yon, pero kailangan po nila makipagdigma, makipag-battle. At ang Panginoon nagpapili kay Moses at kay Aaron ng mga able men. So chapter 2, lundag na po tayo ng chapter 2. Ito na po yung pag-aaralan po natin ngayon. Be position for purpose. Ito pong narrative po na ito, nagbigay naman po ng specific instruction after po ng unang utos, nagbigay po ng instruction na kailangan po sila ay mag-camp, yung mga tribe, may mga designated place po sila na kailangan pong pwestuhan po nila. Ayan. So yun po yung magandang term na makita po natin dito. Meron po tayong pwesto. Importante po, alam po natin yung lulugaran po natin. Amen po ba? Sa mga pagpapala ng Panginoon, maganda po yan, nasa tamang lugar kasi tayo. So do not expect na bubuhos ang blessing ni Lord sa lugar na hindi ka naman niya ini-expect na nahandun ka. Dapat makita po natin yan, malinawan po tayo dyan. So meron pong designated place, ito pong mga tao pong ito. So meron pong arrangement, at dito makikita po natin, ang God ay intentional sa design. So intentional po siya sa mga posisyon na paglalagyan po sa atin. Pwedeng sabihin natin po, individual, or pwedeng sabihin po natin collectively as a church. Naiisip ko tuloy, bakit ba ang LVCC dito nalagay? Pwede bang collectively as a church, merong intention talaga si Lord, bakit dito tayo nailagay? Pwede po ba yon? Naiisip natin. So bakit hindi na lang sa Las Piñas, sa lugar nila Kuya Abe, hindi pa babiyahe ng malayo. So maaaring merong intention talaga si Lord, bakit dito po tayo inilagay at dito po tayo natayo bilang isang church. So yun po yung sinasabi po natin, meron pong divine purpose. So yung intentionality po na ito mga kapatid, in our lives, maybe in our families, in our communities, in our ministry, ano man po pinaglalagyan po natin, pwedeng yan po ay divine, sabi na po natin, divine purpose ng Panginoon sa atin. Bakit ka nalagay sa family na yan? Hindi po ba kayo nag-iisip minsan, sana Rodriguez na lang ako? Di ba yung mga gano'n, naiisip ninyo, parang nakakita kayo ng ideal family, nag-iisip kayo, sana dito na lang ako naging pamilya. Actually naman po, isang pamilya po tayo dito. Gano'n na po tayo magturingan. Iba-iba po yung ating apelido, pinanggalingan, pero we are one family. Can you say amen to that? So naramdaman po natin niya sa atin pong relationship, sa atin pong pagmamahalan. Pero kung minsan nag-iisip ka, bakit dito ako sa pamilya na to? Pwede mong sabihin that God positioned you in that family, mayroong layunin po ang Panginoon. Bakit ako sa community na ito na natira? Bakit ako napili dito sa ministry na to? Balikan po natin, baka may divine purpose ang Panginoon. So we are not an accident. Tama po ba? Putok na putok po dati yan yung kay Saddleback, di ba? Putok na putok po yan, why we are here on earth. Tayo po ay hindi po isang aksidente, okay? Hindi po tayo isang aksidente, kundi niloob ng Panginoon na nandyan po tayo para ma-fulfill yung role po natin sa plano ng Panginoon. So, speaking po mga kapatid, be positioned for purpose. Mahalaga po ba ito mga kapatid? Tingnan po natin yung mga strategic purpose po natin, yung strategic arrangement. Makita po natin ito kung gaano po kahalaga. Number 1, God positions us with purpose, not randomness. God positions us with purpose, not randomness. Pwede po ba nating sabihin randomness? Tingnan po natin in verse 2, the Israelites are to camp around the tent of meeting, some distance from it, each of them under their standard and holding the banners of the family. Alam po ninyo, yung arrangement na ito is not random. Yung parang, sige, dyan na lang kayo sa may mga puno para masilong kayo. Yan.
Kayo pa naman ang mga masasakitin. Okay? So hindi po random na gano'n. Pinag-isipan, intentional po si God. Meron pong nasa east, meron pong nasa south. So yan po, instruction po ng Panginoon for each tribe. Yung mga lugar nila, intended po yan para po sa kanila pong lipi, sa kanila pong tribe. So, dinedemonstrate lang nito mga kapatid that God is a God of order and God is a God of intentionality. Ang Panginoon po talaga may order po yan. Tayo lang po ang wala sa order. Okay? Ang God meron pong intentionality. Meron po siyang purpose. Bakit po niya ginagawa ang kanya pong ginagawa? Hello mga kapatid. Gets po ba natin ito? So God is a God of order and God is a God of intentionality. Inaayos niya po talaga ang atin pong mga buhay. Kaya po minsan kung sobrang gulo ang buhay po natin at araw-araw na lang talagang puno ng gulo, tingnan po natin kung naka-align po tayo sa kalooban po ng Panginoon. Yung minsan parang tinanggap na natin talaga na Panginoon, ito na po talaga siguro ang binigay niyo sa akin. Di po ba may mga ganun po tayo na parang tinanggap na lang natin, magulo ang buhay talaga. Okay, hanggat hindi ka namamatay, magulo ang buhay. Kaya yung iba ang gusto talaga rest in peace na agad. Di po ba? Gusto na talagang mamahinga. Pero alam po ninyo, masarap pa rin, no? Masarap pa rin ang buhay po tayo. Of course, kauna-unahan nakakapaglingkod po tayo sa Panginoon. And we enjoy life. So meron po tayong intentionality, pinuposition po tayo ng ating Panginoon. May purpose po kasi ang Panginoon. So, balikan po natin, tayo po ay ipinosisyon po ng Panginoon in specific places for a reason. Meron pong dahilan. Whether in your family, whether yung job na meron po kayo ngayon, naging thankful na po ba kayo na kayo ay inilagay ng Panginoon sa ganitong office? Okay? Tapos kayo po ay napopromote po dyan at nagiging great influence po tayo doon sa atin pong job, doon po sa ating opisina. Hello mga kapatid. Natutuwa po ba kayo? Pinagpapasalamat po ba ninyo na meron kayong trabaho? O nagiging thankful lang po kayo kasi tatanggap na po tayo ng 13th month? Di po ba parang iniisip natin, yes, may tatanggapin na naman ako sa Pasko. So hindi lamang po yung tatanggapin, we are thankful na inilagay po tayo ng Panginoon doon and that's very unique na sa dami-dami ng mga tao, ikaw ang inilagay ng Panginoon doon sa particular na trabaho po na yan at particular na position. Or pwede nating sabihin, ministry sa church para ma-fulfill ang unique purpose ng Panginoon para sa iyo. Hindi lamang po sa glorification ng God. That's number one. Pero ang isang bagay na maganda po mga kapatid, na-fulfill din yung kung ano ang meron po tayo, naganap po ito dahil yan ang intended ng Panginoon para po sa atin. Alam po natin, Jeremiah 29:11, so hindi na po kailangang i-memorize yan. Alam po natin kahit walang intention na i-memorize, na-memorize na po natin dahil pinanghawakan na po ng marami. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. So yan po talaga yung plano ng Panginoon sa atin, kaya kailangan ma-fulfill yung kanyang dakilang plano po sa atin. And number 2, your position is linked to God's presence. Maganda po itong point number 2 na to. Your position is linked to God's presence. Ano man ang kinatatayuan mo ngayon at ano man ang position mo ngayon, ano man ang kinalalagyan mo ngayon, be sure that it is linked to God's presence. Verse 17, chapter 2, then the tent of meeting and the camp of the Levites will set out in the middle of the camps. They will set out in the same order as they encamp, each in their own place under their standard. Pagbabalikan po natin yung verse 2, parang pinuprove lamang ng verse 17, pero ito rin po yung talagang sitwasyon po nila ng pagkakamp. The Israelites are to camp around the tent of meeting. Ito pong verse 17,
Then the tent of meeting and the camp of the Levites will set out in the middle of the camps. So inulit po ito in verse 17. Medyo ibang mga lengguwahe lamang po, ibang phrase lang ang ginamit. Pero just the same, yun po ang gustong ipakita po dito na pinagkampo po sila sa paligid na ang nasa gitna po ay tent of meeting. And what is the tent of meeting? Ang tent of meeting, nagsisimbolize po yan ng presence of God. The presence of God. So, ibig sabihin, dito kayong magkampo and putting God in the center, napakahalaga po yon. So, sa atin pong mga ginagawa, it is important, it is vital na ang Panginoon ay nasa sentro ng buhay po natin. To be positioned for purpose means keeping God at the center of your life. Ito yung pinakatamang position po natin, mga kapatid. We are closer to the presence of God. And the presence of God is with us. So ano man po ang role po natin, yung pong very intimate relationship po natin sa Panginoon, at yung pag-honor po natin sa God ay nahandoon. Ano man ang ginagawa po natin, mahalaga na mag-reflect ang presence ng atin pong Panginoon. So naalala po natin sa science po natin, yung pong sun, yung pong mga planeta ay nasa paligid, tamang-tamang distance, okay? So ito po ay perfectly positioned para po sa kaayusan. Yung kanila pong movement, tamang-tama po rin nakaposition para po sa ikaaayos po nito. So ang atin pong relationship, ang atin pong success, nakasalalay din po ito. Similarly, kung paano po tayo lumalapit po sa atin pong Panginoon. In Matthew 6:33, sabi, But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given you as well. So yung pong mga verses sa Bible po na yan, nakasynchronize po yan. Makikita po natin, kabit-kabit po yan para patunayan na importante na tayo po talaga ay nasa presence ng God. Sinusunod po natin ang kanyang kalooban at inuuna po natin ang kanya pong kaharian. So ito po mga verses na to na inuulit ko na parang mag-reflect po tayo. Alam po natin itong verse na to. And number 3, your position is strategic for kingdom impact. Sabihin mo nga sa katabi mo, impact. Parang, bakit yung iba parang may O sa dulo? Yan. Medyo nakadilat pa yung mata, Parang impact. May narinig akong O sa dulo. Si Tere, pagtingin niya kay Dennis, impact. Meron ako narinig sa dulo, Tere, Your position is strategic for kingdom impact. Mahalaga po yung may impact tayo. Ano po ba sa Tagalog yan? Impacto. Gamit. Parang kanina nyo pa gustong bitawan yung impacto na yan. Ibig sabihin yan mga kapatid, merong dating. Okay. So meron kang arrive. Dapat pong gano'n, Yung position natin, ibig sabihin, recognize naman, merong influence, okay, very significant, okay. So yan po yung mahalaga po, yung mga position natin na kinatatayuan. Nagagamit po talaga, nagiging very instrumental. So maganda ang arrive, tama po ba mga kapatid? Yung iba, hindi maganda ang arrive, di ba? Yung iba talagang hindi maganda ang dating, maganda lang ang alis, di ba? So your position is strategic for kingdom impact. Tingnan po natin, Numbers 2:3. On the east toward the sunrise, the divisions of the camp of Judah are to encamp under their standard. The leader of the people of Judah in Nahshon, son of Aminadab. Yan.
Sino po ba yung nagdadalang tao po sa atin? Mamulot na po kayo ng mga pangalan dito. Nation Aminadab. So, on the east toward the sunrise, the division of the camp of Judah are to encamp under their standard. Alam po ba ninyo, yung Judah, ito po ay, yung tribe of Judah, nakaposition po sila sa east. Kasi pinag-uusapan po natin dito, yung pong impact. Okay? Ang Judah, nakaposition po sa east side. Ano po ba ang east? Silangan, tama po ba? Silangan. Ito po yung direction po ng sunrise. Nagsisimbolize po ito ng leadership. Nagsisimbolize po ito ng praise. Nagsisimbolize po ito ng strategic placement. Yung pagkakalagay po sa kanila, very strategic. So dito nga po natin ma-appreciate ang Panginoon na inilalagay ka ng Panginoon sa isang position na kung saan magkakaroon po tayo ng impact. Okay? Sabi natin, inilagay ang Judah, tribe of Judah, for leadership. Kaya sila po yung nasa gawing silangan. Kasi po ang Judah, sila po yung most prominent tribe dito po sa 12 tribes. At yung pagkakalagay po nila dyan, nagsisignify po yan ng leadership. So in biblical prophecy, si Haring David, yung pong hari ng Israel, particularly si King David, siya po ay mula sa lahi po ng Judah. So ibig sabihin, kaya sila inilagay doon, very symbolic po yan, nagpapakita ng leadership. At nagpapakita din po yan ng pagpupuri sa Panginoon. Kasi po praise, the name Judah means praise. Makita po natin yan, ang background ay Genesis 29:35. So yung position po nila, nagsasuggest po talaga ng praise and worship. Nagsasuggest na ang pagsamba at pagkilala sa Panginoon, pagpupuri sa Panginoon ay very, sabihin natin, very important at ito po yung central identity na dapat mo makita po sa kanila. Sa lahat po ng tribe na sa pangunguna po ng Judah. Ano po yung strategic placement? Kasi po sa east, ito po dahil po nasa east po sila, ay kadalasan po ay pinapakita po nito yung prominence, pinapakita po nito yung strength, yung lakas, at sila po ay inilagay sa position po na yan para po sila ay manguna sa pakikipaglaban. Pangunahan po nila yung nation of Israel sa pakikipaglaban in times of war. So ano po ang application po natin dyan mga kapatid? Inilagay po tayo ng Panginoon for specific purpose. Yan, balikan po natin whether sa workplace, whether sa ating community, sa church, for a reason. Isipin lang po natin mga kapatid. Ako po kanina, pagdating po namin, nag-iisip-isip din ako. May mga bagay din kasi na parang nakaatang sa iyo na mahirap, pero nag-iisip ako, sabi ko, bakit ako nalagay sa mga ganitong position? So pwedeng ang isipin na lang talaga natin ay isang bagay po ito nakagamit-gamit, lagay ka ng Panginoon sa very strategic place para po sa advancement ng kanya pong kingdom. Matthew 5:14, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. So in other words, yung significance, yung pong impact. Ang liwanag, may impact po yan. Di po ba? Ang liwanag, siyempre, diyan po natin nakikita yung dapat nating makita. So very useful, very significant. Nagagamit siya sa kanya pong purpose. And number 4, your position requires faithfulness and obedience. Your position requires faithfulness and obedience. Yung iba naman, nalagay sa magandang pwesto, naging matigas na ang ulo. Nalagay sa magandang kalalagyan sa buhay, ang hirap na pong abutin ng Panginoon. Alam po ninyo, pag nilagay po tayo sa posisyon, bukod sa hindi tayo dapat malikot at lipat ng pwesto, dapat po marunong po tayong sumunod at tayo po ay may katapatan. Numbers 2:10, on the south will be the divisions of the camp of Reuben under their standard,
The leader of the people of Reuben is Elisur, son of Shedeur. Yan, pili na po kayo ng pangalan. Yung south side, di ba kanina nasa east side po tayo, sabi natin silangan. So ito naman ay nasa south side, although napaka-prominent po. Prominente yung pong east side na doon po inilagay ang Judah, doon po sila nakaposisyon. Pero ito pong Reuben, ito pong tribe of Reuben ay nasa south area, south side, nagsisignify po ito ng kanilang supportive role. Okay, yung kanila pong pag-support sa panahon ng pakikipagdigma. Pag-iisipin po natin, sino po ang firstborn ni Jacob? Ang firstborn ni Jacob, that supposedly nasa kanya po yung birthright, ay si Reuben. Dapat po, ang leadership dapat ay nakay Reuben. Kasi siya po yung firstborn, birthright, so dapat yung very prominent na place, dapat sa kanya po ibinigay instead kay Judah. Pero bakit sila nalagay po sa south side? Kasi po yung leadership po ni Reuben natanggal po sa kanila, sa kanya, personal, because of his disobedience, because of sin. Makikita po natin yan sa Genesis 49:3-4. 49:3-4. Tingnan lang po natin yung sinasabi, Genesis 49:1-4, para malinawan po natin itong issue na to. Bakit hindi si Reuben ang nasa east side, kundi po si Judah. Pagkatapos, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at sinabi, magsiparito kayo. Dahil sasabihin ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa inyo sa darating na panahon. Mga anak, lumapit kayo at makinig sa akin na inyong ama. Pwede po ba nating pakituloy? 1, 2, 3. Ayan. So tingnan nga po natin yung katabi natin kung mukhang kumukulong tubig. Ayan. Meron po palang ganyan, ano? Parang boiling, nasa boiling point. Sobrang init. Di po ba? Hot na hot. So ito po mga kapatid, sinipingan daw yung kanyang asawa, hindi mapigil yung pagnanasa, hindi makapagpigil sa sarili, sinipingan ang aking asawang alipin, kaya hindi ka na hihigit sa iba. So in other words, wala po sa kanya yung birthright, okay? Kaya ang pinaka-prominent place ibinigay po kay Judah. Nevertheless, mga kapatid, nag-i-expect pa rin ang Lord na siya po ay magkaroon ng support, tumulong po siya at huwag siyang aalis sa lugar po na yan. Whether siya po ay supporting role, kailangan po niya itong gawin at makita po sa kanya yung faithfulness, yung katapatan. So may mga designated position po talaga tayo mga kapatid. So pakita po natin that we are faithful, not moving out of your place. Nahandyan po tayo, willing po tayong sumunod sa instruction po ng Panginoon. At very critical po yan, yung pagsunod po natin talaga sa Panginoon. Makikita po yung effectiveness, paano po tayo magtatagumpay. Sila po as a nation, tayo po as a church, or pwedeng kayo po as individual, or pwede po sa inyo pong family. So we must remain faithful and obedient to the role that God has assigned us. Minsan, hindi po natin naiintindihan ang lahat ng bagay. Hindi natin naiintindihan lahat ng pagkatawag sa atin ng Panginoon, why He calls us, pero ang pwede po natin talagang response lang dyan, mga kapatid, ay obedience. Kasi yung obedience, it brings blessings. Ito po ay may dalang pagpapala, yung pagsunod po sa atin pong Panginoon. In Luke 16:10, sabi po, whoever can be trusted with very little can also be trusted with
much. Pagka po tayo ay pwedeng pagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon ng higit na mas malaki. Number 5 natin, your position can lead to growth and multiplication. Yan yung mapapawaw po tayo dyan mga kapatid. Kasi yung po palang position, possible po talaga yan na dyan sa position na yan, inilagay ka ni Lord para po sa ating fruitfulness. Tingnan po natin, Numbers 2:32. These are the Israelites counted according to their families, all the men in the camps by their division. So ito po ay nagpapahayag, nagpapakita, meron pong figure na binanggit. Ang number ay 603,550. So pinapakita yung growth ng nation. So ine-emphasize po dito yung dami po ng mga Israelita. Dine-demonstrate po yung lahi po, yung lipi, yung descendants po ni Abraham, talagang nag-multiply po ito according to the promises of God in Genesis 12:2. So ito po yung pangako ng Panginoon. Magmumultiply, dadami ang lahi po ni Abraham. Tama po ba? Nabasa po ba natin yan? You will be multiplied, sabi po ng Panginoon. So ito po yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. Merong large number of people na nag-i-indicate na yung multiplication possible, yung fruition, yung pamumunga, okay, na handito po. And turning a small family into a great nation. At ito po mga kapatid, binanggit po yung number, but this is a preparation for future multiplication. Ang Panginoon nagbibilang din, binibilang tayo dahil dapat may anticipation po tayo na piniprepare po tayo ng Panginoon for future multiplication. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Papasalamat po tayo sa biyaya po ng Panginoon na patuloy po na iminumultiply at ang Panginoon na nagdadala po ng mga tao sa church po na ito. Yung iba talaga nagagamit na po ng Panginoon para po maging bahagi sa atin po mga gawain. So, hindi lamang po, nagpabilang po ang Panginoon not only to appreciate at i-acknowledge yung kanila pong present o yung current size po nila. Pero makita po nila sa hinaharap yung multiplication na pwedeng mangyari as they journeyed toward the promised land. So yung census po na ito nagre-reflect ng development ng Israel as a growing nation. Habang piniprepare po niya ang nation po na ito, ang lahi po na ito, hanggang makapasok po sila sa lupang pangako. Na more increase pa, no? More increase kapag nakapasok na po sila sa lupang pangako. So, salamat po sa pagsusustain ng Panginoon. At yung pagsusustain po niya, ay siya rin po ang nagdadala po ng increase, nagdadala po ng multiplication. So ito po yung mga bagay na dapat po nating makita mga kapatid. Position for purpose. Iba-iba po mga kapatid ang kalagayan po natin. Pwedeng yung iba nagtatanong sa atin, bakit ako nandito? Bakit ako nandito sa aking family na to? Bakit ako dito napasok? Okay? Bakit ako dito nakatira? Bakit ako napasama sa grupong ito? Bakit siya ang aking napangasawa? That is a position. Hindi po natin alam kung ano talaga ang layunin ng Panginoon. Pero kapag yan ay position na ibinigay sa iyo talaga ng Panginoon, at very clear to us, babalik po tayo sa Romans 8:28. All things work together for good to them who love God. Amen po ba? Pwedeng ang kinalalagyan po natin ngayon, maybe it's a difficult situation, parang mahirap po sa atin. Marami po tayong tanong, bakit ako nandito? Bakit siya napangasawa ko? That is your position. So hindi po natin alam bakit 'yon. Okay?
Pero ang pinaka-importante po mga kapatid, alam natin na sumusunod po tayo sa Panginoon. Meron po tayong obedience, meron po tayong faithfulness to God. At kung nahandun po tayo mga kapatid, Romans 8:28, sabi, all things work together for good to them who love God. Eventually, panghawakan po natin with expectation na handyan ka dahil pagbubungahin ka ng Panginoon. You are going to multiply. Merong increase, merong pong blessing na ibibigay sa atin ang Panginoon. Be positioned for purpose. Dapat po, alam po natin yan na malinaw po sa atin. Ako po nag-iisip kanina, sabi ko, kung nagwo-work siguro ako, tas narinig ko tong message na to, baka time to evaluate. Evaluate mo, ano yung pwede ko talagang maging part, di ba? Ano ang pwede ko maging bahagi sa company na to? Na ikauunlad nila, lalong ikayayaman nila, okay? Ibig sabihin, inilagay ako ni Lord doon eh. And of course, to a greater purpose, dapat hindi po mawawala yan. Baka naman isipin natin puro yung company. For a greater purpose, may greater purpose eh. It must be connected to your ministry. Baka kaya hindi ako inaalis ng Panginoon sa lugar na ito, baka ako mismo gagamitin niya. O yung sweldo ko dito kaya sa company na to na ang laki-laki, baka pwedeng connected ito sa ministry ko sa kasalukuyan. Who knows mga kapatid? Hindi po natin alam. So kayo po ang pwedeng mag-aral po nito. Ayoko po kayong i-post in some application na maaaring parang sa idea ko lang. Pero mga kapatid, be positioned for purpose. Hanapin po natin yung layunin. Bakit tayo nahandyan sa lugar po na yan? Hello mga kapatid. God positions us with purpose, not randomness. There is no accident. There was no accident. Hindi random. Okay? Hindi nagkataon. Ang God po natin is a God of order, God of intentionality. Your position is linked to God's presence. Yan. Kumusta ang layo natin sa Lord? Malapit ka pa ba kay Lord? Or yung position mo ngayon, damang-dama mo sa iyong sarili, parang ang layo ko na kay Lord. Mararamdaman po ninyo yan, yung mga position po natin sa kasalukuyan. Yung dinaranas po natin ngayon sa kasalukuyan, baka kaya naman natin dinaranas ang layo-layo na natin kay Lord. Your position must be linked to God's presence. Your position is strategic for kingdom impact. Mahalaga po mga kapatid. Yan, sabi natin, it is connected to eternity. Pagka po ang position po natin sa kasalukuyan, kung naglalaro po kayo ng maze, wala pong connection para marating po natin yung eternity. Mag-isip po tayo dyan mga kapatid. Your position is strategic for kingdom impact. Dapat po, kalagayan po natin ngayon, whether sa labas po ito or in particular sa atin pong ministry, dapat po meron po yan dating sa body of Christ. Your position requires faithfulness and obedience. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang malikot. Alam po ninyo yung iba, nasa tamang lugar na no? Nasa tamang lugar na sobrang likot pa. Alam niyo yung ganon? Grabe, tuwan-tuwa ka na, no? Parang nakakadalawang buwan na yan, na andito kasama natin, very active. Yung pala, 2 buwan na kasunod, wala na. Di ba? Next year na ulit ang kasunod. Ang likot eh. Sobrang likot. Diba? May mga malilikot na ganyan. Ang daming iniisip. Buti na lang po, wala tayong election po ngayon. Yung iba, pag may election, Pastor, tanggalin nyo na po ako dyan. Ang likot eh. Sobrang likot. So, hindi mapirmis ang utak. Pag nag-dedicate po tayo ng buhay kay Lord, Lord, I dedicate my life to you. Dapat may dedication po talaga. Meron po talaga tayong commitment. Meron pong faithfulness, meron pong obedience. Your position can lead to growth and multiplication. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Sabi ko nga, dito po sa area na to, ang God, napaka-faithful po sa atin. As He promised to Abraham, magmumultiply ang kanya pong lahi.
Hindi po pwede na hindi po maging mabunga din ang atin pong mga ministry. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagbubukas po ninyo ng puso po namin para makapenetrate ang salita po ninyo. Thank you, Lord. Sa series po namin, alam po namin this is timely, napapanahon, this is relevant. Panahon na dapat po talaga naming pag-usapan para po lalong mag-bloom, lalong mag-flourish ang buhay po namin, lalo na po ang amin po mga ministry. Samahan po ninyo kami sa amin po mga commitment, sa amin po mga dedication po, Panginoon. Salamat po na marami. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen.